ang lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayong araw sa pagunita natin kina Santa Marta, Maria at San Lazaro, tayo ay dumudulog sa Diyos at nagpapasalamat sa mga maraming bagay na pinagkaloob niya sa atin. At sa ating pagkilala sa ating mga kasalanan, patuloy nating itaas ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pananampalataya sa Diyos sa mapagmahal, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagalob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan naming tulad ni Maria ang iyong salita at magkamit ng iyong gantimpala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu.
Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag ni Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinanaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo, kanyang bayan, nang makaptan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang pooy susundin, sa anong bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko po siya ay mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay.
Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang kapistahan po ni Santa Marta ay ngayong araw, July 29. Ngunit sa lumang pagdiriwang, hindi po isinama si Maria at si Lazaro. Dahil naroon po ang pag-iisip dahil may ilang Maria sa Scripture at hindi matukoy kung sino si Maria sa Ebanghelyong ito. Ito ba yung makasalanan o ito ba yung si Maria Magdala? Kaya naman, noong Pebrero 2, 2021, ang Santo Papa po ay nagbigay at nagpahayag sa pamamagitan ng deklarasyon ng tinatawag nating Congregation of Divine Worship na nagsasabi na ang lugar daw ng Betanya sa pamilya ni Marta, dito raw naranasan ni Jesus ang pahinga, ang pakikipagkaibigan, ang tahanang ito kasama ni Maria, Lazaro at Marta. At sa makatuwid, sinasabi po ni San Juan, ito po ang pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, ang ginawa po, nung isinelebrate na po ito, inilagay na po sa selebrasyon si Marta, Maria, at Lazaro dahil nakita na po ng mga scholars kung sino po si Mariang tinutukoy dito, kundi ang sinasabi, ito po raw si Maria ng Betanya, ang kapatid ni Marta at ni Lazaro. Kaya tatlong mahalagang personalidad sa gospel ang ating pong pinagdiriwang. At masasabi po natin, indeed, ito po yung 3-in-1. Iisang pagpapahayag, ngunit sa tatlong pamamaraan. Kaya kilalanin po natin ang tatlong taong ito. Si Marta, si Maria, at si Lazaro. Kapag tayo po ay tumingin sa ating pong pananampalataya, marami po minsan tayong iniisip, mga concern. At minsan, ang mga concern po natin ito ang siyang naglalayo pa sa atin sa Diyos at nagbibigay sa atin ng isang malabnaw na pananampalataya. Kung ganon, sa araw pong ito, tayo po ay binigyan ng simbahan ng tatlong mahalagang tao upang tignan po natin ang ating pananampalataya. Unahin po natin si Marta. Alam niyo po, itong si Marta, very busy. Gawa ng gawa, talagang makikita niyo, siguro kasabay ng kanyang paggawa, yung kanyang bunganga, salita ng salita. Kaya naman, ang sabi po ng Panginoon sa kanya nung sabihin ni Marta, Panginoon, sabihan mo naman yung kapatid kong babae yan. Ako dito, abalang-abala, samantalang siya, nandyan lang, nakaupo yan sa iyong harapan, nakikinig sa iyo. Ano po ang sabi ng Panginoon kay Marta? Marta, Marta, Mary has chosen the better portion. Kung ganon, mga kapatid, pinakikita po ang tinatawag po nating isang bagay na mahalaga at isang bagay ding na mahalaga. Pinahalagahan ni Marta ang kanyang paggawa. Kaya naman ang sabi po ng Panginoon, dapat makontento ka, gawin mo ang iyong bagay na ginagawa ng buong buo sa iyong sarili
nang sa gayon, hindi ka magko-complain. Alam niyo po, minsan, ang bagay po na nakapagpapabigat po sa mga gawain natin, hindi yung mga ginagawa. Ang nakapagpapabigat po sa atin, yung pagko-complain po natin. Bakit? Kasi ang pakiramdam mo, sarili mo lang ang kumikilos. Ang tingin mo, ikaw lang ang gumagawa at yung ibang tao walang ginagawa. But, kung gagawin mo ang bagay na ginagawa mo na may pagmamahal, aba, you will never complain. Hindi ka magko-complain. Bagkus, gagawin mo ito ng may tunay na pagmamahal. Kaya para sa Panginoon, mahalaga pong unahin natin ang tinatawag nating pananalangin. At ito po ngayon ang ginagawa ni Maria. Ngunit hindi naman sinasabi sa atin, huwag ka nang kikilos, huwag ka nang gagawa. Kundi ang sinasabi, ang batayan ng iyong paggawa ay kailangang grounded sa iyong pananampalataya. At yan ay walang iba, kundi mismo ang gawain mo, ang pakikipag-ugnayan mo sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pananalangin. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po ay gumagawa at hindi po natin ginagawa ito ng buong puso, buong pagkatao, kailangan nating lakipan po ito ng pagmamahal ng mas maging magaang sa atin. Pero minsan hindi sapat lang yung pagmamahal eh. Bakit po? Paano kung maubos na at mapagod ka na sa pagmamahal? Saan ka nahuhugot ng lakas? At dito papasok ang buhay panalangin. Kung ang ating panalangin ay mas malalim, magagampanan po natin ang lahat ng gawain natin dahil mababatid po natin kung ano ang nagpapalakas sa atin at yan ay walang iba kundi ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Kung ganon mga kapatid, ang paggawa pala ng walang panalangin ay walang saysay at ang panalangin na walang paggawa ay walang kabuluhan. Kailangan pong magkasama ang dalawang ito nang sa gayon mas maging buo at magkaroon ng tunay na kahulugan at kagaangan sa ating buhay ang lahat ng ating gagawin at ang lahat ng ating idadasal. Mga kapatid, yan po ang dalawang bagay na kailanman hindi natin maipaghihiwalay. Gawin mo lahat as if ikaw lang ang kikilos. Manalangin ka as if Diyos lang ang gagawa. At ito ang puso rin ng ating pananampalataya. Sino si Lazaro? Si Lazaro po yung alam po nating binuhay mula sa patay. Makita po natin yung kalungkutan ng ating Panginoon Kristo nung nandun siya sa harapan ng puntod ni Lazaro. At ano po ang ginawa niya? Sumigaw siya ng napakalakas, Lazaro, bumangon ka. At maya-maya, lumabas si Lazaro sa kanyang libingan. Anong pagpapahayag po nito? Mga kapatid, sa buhay po ni Lazaro, pinakinggan niya at higit sa lahat, hinayaan niyang hipuin siya ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang bumalot sa kanya. At matapos po ito, kaya galit na galit po yung mga Pariseo, yung mga Hudyo kay Lazaro. Bakit? Kasi siya ang isang nagte-testify na mayroong resurrection, may pagkabuhay. At ngayon ito po'y nilalarawan ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw pong ito, sinasabi ni Lazaro, anuman ang iyong pinagdaraanan, anuman ang nangyayari sa buhay mo, kung may problema ka, may karamdaman ka, mayroong kang pinansyal na iniisip, tandaan mo ito. Ang lahat ng ito'y panandalian at ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na pag-asa at ang pag-asang yan ay para ang ating pakikipag-ugnayan kay Jesus. Kaya may tunay na buhay. Kaya naman mga kapatid, sa araw pong ito, tayo po ay magalak. Bakit po? 3 in 1. Ipinagsama-sama ang lahat ng pangangailangan natin nang sa gayon mas lalong maging makabuluhan ang ating pananampalataya. At ang hamon po nito, tiyakin po natin sa ating tahanan na imbitahin natin si Jesus bilang isang kaibigan. At hayaan natin si Jesus
na mamahinga sa ating tahanan at maramdaman niya ang pag-ibig niya. Mga kapatid, halina, ating pong kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, paggawa, at pagpapahayag na si Jesus, ang poong Jesus Nazareno, ang tunay na buhay. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa kabistahang ito ng mga kaibigan ni Hesus Kristo, ang magkakapatid na Marta, Lazaro, Maria ng Betanya, lakas loob nating ipamanhik sa Panginoon ang ating mga pangailangan, ating tutugon. Panginoon, aming kaibigan, dinggin mo kami. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni San Lazaro, ang mga nangamatay, naway magkamit ng muling pagkabuhay at pamanang langit. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Diyos na Ama sa langit, malugad na tinanggap ni na Marta at Maria at Lazaro ang iyong anak at sa kanilang tahanan sa Betanya. Mauwain mong tanggapin ang aming mga panalangin at pagkalooban ng katugunan ayon sa iyong pag-ibig. Inihiling namin ito sa magitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, ipagkaloob mo ang aming mapagpakumbabang paglilingkod ay kalugdan mo at karangalan at sa banal mong ikalulugod sa ikadalilisay ng katauhan at loob
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpapagal ng iyong kabutihan, lagi naming pinag-aalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Ang pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa pag-ibig kami ay matulad, at ang banal na taong tumutulong sa lahat, ang pagbibigay ng halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kay sa magitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono at ang tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuyunin sa iyong kaharapan upang makasalot sa buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama.
Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dali ng manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihan. Ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kanilang
kahilingan, ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sampunang kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila nung sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.